Ginawa ko yon dahil kapatid ko siya. Ganyan naman ang ginagawa ng mga kuya, di ba? Sa unang araw ng bawat buwan. Upo ako sa mesa ng kusina ko sa Quezon City. Susulat ng tseke na nakakahalaga ng 15,000 piso, ilalagay sa sobre, at makmamaneo 15 minuto patungo sa apartment niya sa Pasig. Si Sandra ang sumasalubong sa akin sa pinto, madalas pa rin nakasuot ng bathrobe, namumula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Yayakapin niya ako ng mahigpit, ibubulong ang salamat kuya sa balikat ko, at pauwi na ako na parang may nagawa akong tama sa mundong ito. Namatay ang asawa ko, si Luisa. 2 taon bago maghiwalay si Sandra. Kaya ang pagtulong sa kapatid ko ang nagpunan sa puwang sa buhay ko na hindi ko alam kung paano punan sa ibang paraan. Brutal ang hiwalayan. Iniwan siya ni Tristan pagkatapos ng 18 taon ng kasal para sa babae na nakilala niya sa gym. Yun ang sinabi sa akin ni Sandra. Siya ay 52 taong gulang, part-time receptionist sa isang dental clinic. Halos hindi sapat ang kinikita para sa pagkain. Ang upang apartment lang ang nakakain ng malaking bahagi ng sweldo niya. Ang anak niyang si Elena ay nasa kolehiyo sa Baguio at ayaw ni Sandra na pabigatin ito sa problema nila sa pera kaya ako ang lumabas. 15,000 piso kada buwan. Hindi madali sa pensyon ng isang retired teacher. Pero may iPhone naman ako, at ano pa ba ang gagawin ko sa pera? 3 taon na kailangan ni Sandra. Ginawa ko ang biyahe na iyon. Unang araw ng bawat buwan, parang orasan. Minsan nakakape kami. Minsan masyado siyang malungkot para magsalita. Naintindihan ko. Ang hiwalayan pagkatapos ng 18 taon ay nagbabago sa isang tao. Nakita ko na iyon sa mga kaibigan. Ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagkabigo, ang pagsisimula ulit sa edad na 50. Hindi ako pumipilit. Ibinibigay ko lang ang sobre at ipapaalam na nandito lang ako. Isang Huwebes ng hapon nagbago ang lahat. Nasa grocery store ako at nagdedesisyon sa pagitan ng ordinaryong kape at yung mamahaling French roast na dati binibili ni Luisa nang may tumawag sa pangalan ko. Mr. Pascual. Lumingon ako at nakita si Jasper Morales na nagtutulak ng card papalapit. Si Jasper ay estudyante ko noon sa ika-11 baitang English noong 2008. Tahimik na bata na may talent sa tula pero tinatago sa matigas na anyo. Ngayon ay 28 o 29 na taong gulang na. Pareho pa rin ang mahiyain niyang ngiti. Jasper, buti ka pa nakita. Sabi ko, totoong natutuwa. Ang madating estudyante ay isa sa mga biyaya ng pagtuturo sa parehong lugar sa loob ng 35 taon. Nakwentuhan kami sandali tungkol sa buhay niya. Manager na siya ngayon ng isang magandang Italian restaurant sa Makati. Kasal na at may anak na darating. Naramdaman ko ang familiar na pagmamalaki ng isang guro kapag nakikitang maayos ang dating estudyante. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpalamig sa dugo ko. Oy, nakita ko po ang kapatid niyo last weekend sa restaurant namin. Ngumiti siya. Sila nga asawa niya, mukhang nagdiriwang. Umorder silang mamahaling alak. Nahulog sa sahig ang kape na hawak ko. Hindi ito nabasag. Gumulong lang sa ilalim ng shelf. Asawa niya, kumupas ang ngiti ni Jasper. Si Tristan diba, matangkad, may salamin, laging umo-order ng feel, lagi silang pumupunta tuwing ilang buwan. Sweet na couple, laging makahawak kamay. Natuyo ang bibig ko, Jasper. Hiwalay na sina Sandra at Tristan sa loob ng 3 taon. Namutla siya. Naku po sir, pasensya na. Mukha namang. Hindi ko na maalala kung ano ang sinabi ko para tapusin ang usapan. Siguro'y magalang na salita.
Magaling ang maguro sa ganitong automatic na kabaitan. Iniwan ko ang half-full na cart sa aisle at lumabas patungo sa sasakyan. Umupo ako sa parking lot ng 20 minuto. Mahigpit na hawak ang manibela, sinusubukang intindihin. Baka pakakamali lang. Baka may kamukha lang si Tristan. Baka nakabalikan sila ni Sandra at nahihiya lang sabihin sa akin. Pero alam na alam ng sikmura ko sa lugar kung saan nakatira ang katotohanan bago paabutin ng utak. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Lalong bakante ang kama sa tabi ko na dati kay Luisa. Paulit-ulit kong iniisip ang mga buwan ng pagbisita. Hindi na niya ako inaanyayahang pumasok sa apartment, ngayon ko lang napansin. Lagi sa pinto lang, lagi sa lumang asul na bathrobe. Lagi mabilis na yakap at salamat. Sa loob ng 3 taon, hindi ko nakita ang loob ng apartment niya. Akala ko dahil nahihiya siya, dahil mas maliit ito sa dating bahay nila. Ngayon, iniisip ko kung ano ang makikita ko kung pumasok ako. Biyernes ng umaga, nagmaneho ako papuntang restaurant. Sarado pa ito pero umupo ako sa sasakyan sa kabilang kalsada at tinawag si Jasper. Tinanong ko kung ano ang itsura ni Tristan, matangkad o maanim na talampakan at isa, brown hair na may uban, wire-rimmed glasses, tumatawa ng nakakiling ang ulo at bahagyang limp sa kaliwang binti. May operasyon sa tuhod si Tristan 5 taon na ang nakalipas. Binisita ko siya sa ospital. Nagpasalamat ako kay Jasper at ibinaba ang tawag. 3 taon. 15,000 piso kada buwan. 36 na buwan na 15,000 mahigit kalahating milyon na piso. Ang matalinong gawin ay tawagan si Sandra at tanungin ng diretso. Pero kailangan kong makita mismo. Nagmaneho ako patungo sa apartment niya sa isang random na Biyernes hapon. Walang sobre. Bigla na lang akong dumating. 2:30 hapon. Nandun ang sasakyan niya. Ang lumang Honda Civic na tinulungan ko siyang bilhin. Dagdag pa iyon sa talaan ko. Lumakad ako patungo sa Unit 214. Narinig ko ang tawa ni Sandra gaan at malaya. Pagkatapos ay isang lalaking boses, mas malalim, tawa ulit. Napatigil ang kamay ko sa era. Dapat kumatok ako pero hindi ko magawa. Nagmaneho ako pauwi na parang robot. Gusto kong makamali. Gusto kong may paliwanag na hindi ginagawang sinungaling at magnanakaw ang kapatid ko. Ginugol ko ang weekend sa pagtingin nege lumang litrato. Numingiti sa akin si Tristan mula sa mga papel. Operasyon sa kaliwang tuhod niya iyon. Lunes ng umaga, tinawag ko ang dental clinic kung saan nagtatrabaho si Sandra. Nagpa-appointment ako, hindi si Sandra ang receptionist. Miyerkules alas 9:15, nakaupo ako sa sasakyan sa labas NG Opisina. Alas 9:50, pumasok ang Honda niya. Bumaba siya na nakasuot ng scrubs, mukhang pagod. Pinanood ko siyang umupo sa reception desk. Kaya nagtatrabaho nga siya. Totoo iyon. Pero kung nagtatrabaho siya at nandiyan pa rin si Tristan, saan napupunta ang pera ko? Nagmaneho ako patungo sa mall at napatpat sa isang coffee shop. Doon ko siya nakita. Naglalakad si Tristan na may mga shopping bags mula sa mamahaling department store. Bagong leather jacket. At ang bahagyang limp sa kaliwang binti. Lumamig ang kape ko habang pinapanood siyang mawala sa karamihan. Umuwi ako at ginawa ang isang bagay na hindi ko na ginawa mula nang mamatay si Luisa. Umiyak ako. Ang kapatid kong babae, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang babaeng niyakap ko nang mamatay si Luisa. Tinitigan niya ako sa mata isang beses kada buwan sa loob ng 3 taon at kinuha ang pera na hindi niya kailangan. Pinopondohan ang bakasyon, bagong damit, mamahaling hapunan. Ginawa ko ang matematika. Mahigit kalahating milyon na piso. Pwede kong ma-advance ang pagre-retiro ko sa halagang iyon. Dumating ang Biyernes.
Sumulat akong seke na 15,000 piso tulad ng ginawa ko ng 36 na beses. Pero sa pagkataong ito, may kasama akong sulat. Sandra, alam ko na hindi umalis si Tristan. Hindi kayo hiwalay. Hindi ko alam kung kailangan mo talaga ang pera o gusto mo lang, pero gusto kong malaman mo na tapos na. Ito ang huling tseke. Huwag mo akong tawagan. Huwag kang magpaliwanag. Hindi ako galit. Tapos na lang talaga. Nagmaneho ako patungong Pasig at isinuksokang sobre sa ilalim ng pinto niya. Kalahati na akong hagdan ng bumukas ang pinto. Dante. Si Tristan ang nakatayo sa pinto, walang sapin sa pa, hawak ang sobra ko. Dante, pwede kitang ipaliwanag. Pwede ba talaga? Tanong ko. Si Sandra sana ang magsasabi sa iyo. Kailan? Pagkatapos ang isa pang taon? Isa pang kalahating milyon? Namutla. Siya, hindi namin sinasadyang tumagal ng ganito. Nahirapan kami sa pera at akala niya. Nag-alok ka naman. Nag-volunteer ako na tulungan ang hiwalay kong kapatid, hindi para pondohan ang lifestyle ng kasal pa rin niyang kapatid. Huminto ako sa pag-alis. Sabihin mo sa kanya ito. Sabihin mo na naalala ko nung siya ay 7 taong gulang at nabasag niya ang paboritong vase ni nanay. Ako ang umako. 2 linggo akong nakulong sa bahay. Umako ako dahil ganyan ang ginagawang makuya. Pero hindi ko siya mapoprotektahan dito. Ginawa niya ito at siya ang mabubuhay sa konsekwensya. Namaneho ako patungong Batangas sa baybay dagat na dati naming puntahan ni Luisa. 4 na beses tumuno ang cellphone ko. Numero ni Sandra. Hindi ko sinagot. Ang pagtataksil ay dumarating ng tahimik, nakadisguyes bilang pangangailangan. Umupo ako sa dalampasigan hanggang lumubog ang araw. Nang pauwi na ako, nakaupo si Sandra sa harap ng bahay ko. Dante, please. Basag ang boses niya. Binuksan ko ang pinto. Pasensya na. Desperado lang kami. Tiningnan ko siya. Maganda ang suot niyang jeans, bagong sweater, alahas na hindi ko kilala. Profesional ang kulaing buhok niya. Pwede mo naman akong tanungin ng tapat, sabi ko. Ibibigay ko naman. Maraming beses ko nang gustong sabihin sa iyo. Hindi ko gustong ibalik ang pera. Sabi ko. Gusto ko lang umalis ka. Kapatid mo ako. Oh, sabi ko ng mahina. At sinamantala mo iyon tapos na tayo. Tumayo siya, pinahit ang mukha. Babayaran kita, bawat sentimo. Panatilihin mo. Ituring mong bayad sa pakilala kung sino ka talaga. Lumakad siya patungo sa sasakyan at umalis. Mahirap ang mga sumunod na linggo. Aabot ang kamay ko sa telepono pero pipigilan ko ang sarili. Tinawagan ako ni Jasper para kumustahin. Naging tunay na magkaibigan kami. Nagsimula akong mag-alaga sa anak nilang si Grace. Inanyayahan nila ako ni Jasper at Michelle sa simbahan. 1 linggo, tinanong ni Jasper kung naisip ko nang bumalik sa pagtuturo kahit tutoring lang. Ngayon, 3 buwan na ang lumipas. Nagvo-volunteer akong magturo ng English 2 beses sa 1 linggo sa community center. Nagpadala sa akin si Sandra ng tseke na 15,000 piso noong nakaraang buwan. Bayat 1 o 4 Pinunit ko ito at ibinalik ang nga piraso kasama ang sulat. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto kong malaman mo kung bakit mo naisip na tama ito. Tinawagan ako kamakailan ni Elena, ang anak niya. Gusto niyang makape kami. Hindi niya alam ang lahat at hindi niya dapat mawalan ng tiyuhin. Pero hindi pa ako handa na patawarin si Sandra. Baka hindi ko na kailanman magawa. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang hayaan mo siyang saktan ka. Minsan, ang mataong handa mong ibalang ang bala para sa kanila ay sila mismo ang bumaril sa likod mo. Ako ay 61 taong gulang. Alam ko na ngayon kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ang pinakamagandang ganti
ay hindi ganti ito ay ang pagbuo ng buhay na hindi nila masisira. Wala na si Sandra sa kwento ko, pero nandiyan sina Jasper, Michelle, Grace, at ang mga estudyante ko. Masakit pa rin ang tuhod ko, pero hindi na dahil sa pahahatid ng mga sobre napunong kasinungalingan. Dahil ito sa buhay na sa wakas ay tunay at sa akin na talaga.